pamagat ng ating pong topic ngayon, it's all about the love chapter. Ayan, love chapter. Ang love chapter po ng Biblia ay nandito po sa 1 Corinthians 13, 1 to 13. No? Ang ating pong ituturo, ang aim po ng turo natin ay to know the importance of love. Ano ba ang kahalagahan ng pag-ibig? Kung kukumpara mo sa pag-ibig ng Valentine's Day. Ayan, meron pong kahalagahan ng pag-ibig dahil po ang pagdiriwang ng Valentine's Day para sa mga ilan o sa mga tao na nagdiriwang nito ay pag-ibig. Amen? Dahil mahal mo yung isang taong yon, so ipagdiriwang yung dalawa yon na magkasama saan man kayo pumunta dahil yun ang napagkasunduan nyo sa Dunkin Donut yan o sa McDonald's, whatever, sa Pizza Hut na meron kang kasamang bulaklak. So, excited ang mga babae pagkaroon ng mga puso. Amen? Pag Valentine's Day, excited kayo, lalo na kung nung mga dalaga pa kayo. Amen? Kahit mag-asawa. Sa mag-asawa, dapat hindi mawawala yun. Basta sa mag-asawa, kung, let me say, bilang mga Kristiyano, bilang tradition, hindi naman natin pinagdiriwang yung araw ng mga puso, and because nung unbeliever kayo, nakasanayan nyo na yung boyfriend nyo, na asawa nyo na ngayon, ay nireregaluhan kayo ng bulaklak. Sino nakaranas nun? Amen? Ate Josie, naranasan mo yun? Binigyan ka ng bulaklak ni Kuya Manny? Wow, ang sarap alalahanin nun, ha? Di ba? Sino nakaranas nun sa inyo? Taas ang kamay. Binigyan kayo ng nililigawan nyo. Ate She, ikaw, naranasan mo? Binigyan ka ng, binigyan ka ni Kuya Bet? Hindi nga, walang biro. Ha? Cake? O chocolates? Chocolates, ba? Chocolates sa puso? Wow! Ba't gano'n ang mga lalaki, pagka Valentine's Day, pag nililigawan pa lang yung mga babae, ang sweet-sweet nila? Di ba? Sweet pa rin ba sila? Amen! So, ang sarap po, pag na-maintain yung sweetness, ang sarap kapag nakaranas kayo, lalo na mag-asawa pa kayo at biniregaluhan kayo ng asawa nyo, nakasanayan niya na magregalo ng bulaklak sa araw ng mga puso. Kasi nararamdaman mo ano nararamdaman nyo? Ano nararamdaman nyo? Pag-ibig. Tama ba? Na mahal kayo niya. O bitter yan. Tapos aawayin na yung asawa. O ang turo ni pastor, dapat sweet tayo pag Valentine's Day, hindi mo ako nireregaluhan. Kahit man lang yung santan. Huwag ka ng pulang santan, dilaw na santan, puting santan, pagbalubalutin mo, tapos iyan sa plastic, ibigay mo. Lagyan mo na ng bubuyog sa loob. Love chapter. Love is the greatest virtue. Ang pag-ibig ay pinakadakilang katangian. Why? Because the important virtue in the Christian life, without love, our action and words are empty and meaningless. Kapag walang action po ang pag-ibig, mahal kita, pero walang action, baliwala daw po yun. Kaya nga, greatest virtue ang love. Love is a choice. Why it is a choice? Not just feelings, but a choice to act with kindness, patience, compassion towards others. A choice, isang pagpili, no? Ang pag-ibig ay isang pagpili na kung saan ay ipapakita mo ang iyong pangunawa, ipapakita mo ang iyong tinatawag na kabaitan, kabutihan sa taong minamahal mo. Yun ang love. Love is essential for relationship. Bakit sinabing love is essential for relationship? Because kailangan ng pag-ibig sa isang relasyon. Kapag hindi mo mahal ang yung pinakasalan mo, walang mangyayari. Kailangan may pag-ibig ka doon sa babae o sa lalaki o sa karelasyon mo o sa relationship in the family. Sa family, kailangan talaga ang love, pag-uunawaan. No?
sa magkakapatid, sa magulang at sa anak sa magulang, at higit sa lahat sa mag-asawa. Love is essential because for building and maintaining healthy relationship with others. Magkaroon ng healthy relationship. Kapag walang love, hindi healthy ang relationship. Hindi kayo makapag-i-establish ng magandang relationship kapag walang love. Kailangan sa relationship ito. And love is reflection of God's character. Tandaan niyo po iyan. Ang pag-ibig ay nire-replika ng katangian ng Diyos. Kapag may pag-ibig ka, makikita sa iyo ang katangian ng Diyos. Love is kind. God is kind. What is the katangian ng Diyos? In Galatians 22, makikita po natin ang katangian ng Diyos. No? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, no? Kindness, goodness, gentleness, and peace and self-control. No? Ang daming katangian ng Diyos eh. And the love is the replica or is a reflection of God's character. Kaya kailangan meron kayong love. Kapag wala kang love, puro hatred, lalabas sa bibig mo yan eh. Every now and then, lalabas sa bibig mo. Kung gaano ka kagalit sa tao, kung gaano ka kainis sa tao, every now and then, maalala mo ang kanyang ginawa sa'yo. Because without love, wala kang pag-ibig. And it is useless. Kahit ilang worship mo pa, kahit ilang samba mo pa, kahit gaano ka pa kainit sa Panginoon, without love, it is useless. Pakita mo, kapatid, yung pag-ibig, ang replika ng Diyos sa'yo. Now, let us read 1 Corinthians love chapter na kung saan tuturuan tayo, teaches us about the importance of love. Basahin natin ang Corinthians 13. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Okay. Pause muna po tayo dyan. The importance of love, number 1, love is more important than spiritual gifts. Kaya nga sabi ko sa inyo, sabi ng mga mangangaral, ang buhay Kristiyano, hindi hallelujah lang. Amen? Ang sabi niyan, speaking in tongues, makapagsalita man ako ng iba't ibang wika ng mga anghel. Meron po niyan. Kaloob ng Diyos yan eh. Yung speaking in tongues. Meron po ako niyan sa biyaya ng Lord. Pero kung wala akong pag-ibig, salita ako ng salita sa inyo, hindi nyo maintindihan ang aking mga sinasabi. So, si pastor parang nababaliw. Diba? Shandara baka sikarabakayaran sandiyando, sikarabayande sandiyande. Alam nyo kung ano yung sinabi ko? Diba hindi? Eh di parang lang batingaw na umaalingaw-ngaw ang aking sinabi sa inyo. Tama ba? Sa akin na lang yun. Ako, alam ko ang sinasabi ko. Kung hindi ko naman ninyo naintindihan ang sinasabi ko, bakit ka pa i-speak ito? Kami na lang ng Diyos ang nakakaalam nito. And that is a gift. The gift of the Spirit. Prophesying. Nakikita ang future.
ikaw, someday, yayaman ka at makakapag-asawa ka na kasing ganda ni Marian Rivera. Di ba? At ang bahay mo ay matutupad ang mga pangarap mo. Nakikita ko. No? Pero wala akong pag-ibig. Wala rin kabuluhan yun, yung sinabi ko sa inyong yun. No? Love, they are worthless sa lahat ng mga spiritual gifts. May pananampalataya ako. Ano pa't sabi doon? Napapalipat ko ang mga bundok. Sinabi ko sa bundok. Sinabi ko doon sa punong yan. Tumayo ka at pumunta ka sa kabila. No? Yung sinyal niyang napapagalaw ko dahil sa akin pananampalataya, gumalaw ka. Bigla nga gumalaw, no? Tumakbo ka. Pero wala akong pag-ibig. Nagpapasikat lang ako. No? They are worthless. Walang kabuluhan. Amen? So, love is more important than spiritual gifts. Ang buhay Kristiyano, hindi po pahabaan ng pananampalataya. Hindi po pagalingan ng pananampalataya. Ang buhay Kristiyano, yung pananampalataya na merong ginagawa. Ipakita mo ang pananampalataya mong may halong gawa. Hindi yung hallelujah ka lang ng hallelujah, nakikita ka sa church. Dapat, pag nag-church po tayo, pagdating natin sa bahay, nagbabago tayo. Sa pananalita natin, may nababago. Nakikinig tayo Napakaganda mas lalo na kapag hindi ka nag-church. Doon pa lang sa hindi mo pag-church, isang penalty na natin sa Lord yun. Dahil ang usapan natin, love, gaano mo kamahal ang Diyos? Yun ang aking tanong. Gaano nyo kamahal ang Diyos? Ang Diyos ba sa ating lahat ay Panginoon lamang? Na kapag may problema tayo, hingi lang tayo ng hingi. Pag hindi binigay ng Diyos, hindi na tayo makikita sa church. Huwag tayong ganun. Kung gaano natin kamahal ang Diyos, kahit sa pagsubok man, may pira man o wala, dapat naalala mo siya kapag araw ng pagsamba. Palakpakan nga natin ang Lord. Paano kung kuhanin ng Diyos sa atin? Kuhanin sa atin yung mga tinatamasa natin. Limitahan ng Diyos ang mga biyaya sa ating buhay. Yung, di ba bang, higpitan ng Diyos ang sinturon ng mga biyayang dumarating sa iyo. Paano? Pupurihin mo pa ba ang Diyos? Sabihin pa sa Kanya, salamat po, Panginoon. Ang Panginoon o ang Diyos, tandaan nyo, papakilala ko sa inyo ng gusto. Hindi lamang siya Panginoon. Siya ang Diyos ng pagsubok natin. Kung saan ibinibigay niya ito para tumatag ang pananampalataya natin. At siya ang Diyos na mapag-obserba. Tinitingnan niya kung may kakayahan kang hawakan ang ibibigay niyang biyaya. Ngayon pa lang, wala ka pang hinahawakan. Hindi mo na kaya Nasaan ka nung kailangan kanya? Parang yung nasa krus siya. Yung nung time na naghihimala ang Panginoon, nung time na nagpapagaling ng mga sakit karamdaman ng Panginoon, yung bulag nakakita, yung pilay nakalakad, yung mga meketong nagsigaling, nandiyan ang mga alagad niya. Pero nung time na ipinako na siya sa krus, nangawala silang lahat. Kaya nga ang pamagat nun, nasaan kayo nung kailangan ko kayo? O nasaan ka nung kailangan kita? Pero ang Lord, sa time ng problema natin, sa time ng problema mo, umiyak ka. Sa time na may sakit ang anak mo, sa time na gipit ka, nandyan siya sa tabi mo. Nag-aantay ng panalangin nyo. Na magpasalamat kayo, buhay pa kayo at sama-sama kayong pamilya. Yung mga hinahangad natin sa sanlibutan, pansamantala lang.
Paano kung ibigay ng Diyos sa iyan? Sa isang iglap, mawala ang buhay mo doon sa hinahangad mo. E di mas masahol pa. Sisisihin mo rin ang Diyos. Bakit ibinigay ng Diyos sa'yo yung bagay na hinihingi mo? Sasabihin mo pa, sana hindi nyo na po ibinigay sa amin ito. Dahil nawala ang buhay ng... Isip-isipin nga po natin yun. Dapat ang Diyos, naiisip natin kahit may problema. Dapat ang Diyos, naiisip po natin kahit mahirap ang buhay. Dapat naiisip natin siya because mahal natin siya. Patunayan natin na mahal natin siya. Dapat may isang naninindigan sa inyong pamilya. Kailangan sama-sama. Amen? Magpuri tayo sa Panginoon. Kahit ano pa naranasan natin ngayon, kailangan magpuri sa Panginoon. Gawin yung batas sa bahayan. Dahil malapit ang dumating ang Lord. Ang buhay Kristiyano, hindi haleluya lang. Hindi yung mainit ka dito, nagtatatalong ka na sa mga papuri ng awit ng Panginoon. Ang buhay Kristiyano, pinapatunayan sa Diyos. Alam niyo yung inawit natin? O Diyos ng katarungan at katwiran ng kahit minsay di nabahira ng kabanalan at katwiran. O Diyos, ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking kaysa aking pagkakasala. Sabi sa awit, ganun. Sa laki ng kasalanan natin, umiiyak ako kanina eh. Kasi nung inaawit ko yun, ang pag-ibig ng Diyos sa akin, na-realize ko yung sarili ko, napakaliit ko sa harapan ng Diyos kasi ang dami kong pagkukulang sa Kanya, pero yung pag-ibig niya, ang lawak-lawak. Maraming mga tao, puro negosyo, puro pagpapayaman, pagkita ng pera, pero pag-araw ng Sunday, hindi nakikita sa church o sa mga simbahan eh. Dapat naaalala natin ang Diyos na nagbibigay ng biyaya sa atin dahil hindi natin alam ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos someday kukuha niyan. Hindi niyo ba nararamdaman? Ginagamit ng Diyos ang mga government para kuhanin ang mga bagay na hindi naman sa kanila na pinaghirapan natin. Hindi niyo ba napapansin yun? Tataasan ng government ang tax, tataasan yung singilano, mayroong multa, paparamihin ang mga nagrurubing, na mga ang government, my dear brethren, hindi ako against. Dahil pamamalakad nila yan. In-implement ng Lord din yan para sa kanila kung ano ang ipapabatas sila. Ang problem, isa lang naman eh. Isa lang lagi ang ng gobyerno, sa buong gobyerno. Ewan ko kung only in the Philippines lang. Puro pagkita ng pera ang tinitingnan. Because nung panahon pa ng Panginoon yan eh. Yung government, pinapataas sila yung mga tax. Ang daming mga tax collector. O ngayon, yung sasakyan mo, wag mong iaano dyan. Ipaparada dyan sa daan. Tama nga naman, para kung may emergency nga naman, para malayang makadaloy ang mga emergency. Tama? Hindi yung nakaharang ang mga sasakyan dyan. Tamang pabatas. Amen? Ang problem, may multa ka eh. Pag nakita kang nakaparada dyan, pumunta ka na agad sa munisipyo, sa Capitol, para para magbayad ng multa. Kung hindi, pag nakita ka nila, mas impound yung sasakyan mo. Kaya, disiplina, kumbaga. Pero, kalaki pa'y pera. Tama ba? Pwede naman disiplina, kulong o ano. Pero pagdating sa kulungan, magmulta ka. Amen? Maraming batas ngayon, mag-ingat kayo.
may MBDA, merong ang tawag doon, Region 3, merong LTO, merong checkpoint, Marshall. Do you imagine that? Saan ka pa susulong? Para tayong mga kriminal. Takot na takot tayo sa batas. Malapit na. Hindi kayo makakabili kapag wala kayong tatak. Malapit na po yan. Kaya dapat maging mainit kayo sa Panginoon para masama kayo sa rapture. Pag inabutan nyo yung araw na yon, wag na kayong lumabas ng bahay nyo. Dahil ni sa tindahan, hindi ka makakabili. At magiging centralized ang tindahan someday. Magiging mahal ang mga sari-sari store na yan. Hindi na kayo makapagtitinda agad-agad. Kailangan may permit kayo at mahal ang babayaran nyo para makapagtinda kayo. Dapat yung mga facilities niyo maaayos kapag may tindahan. Darating na po yun. Don't worry. Be happy. Tandaan niyo po yan, dapat maging mainit po sa Lord. Kaya dapat merong pag-ibig. Amen? Hallelujah. Mas lalo sa Manila, simple lang dito sa Bataan. Pero sa Manila, grabe. Punta ka ng Pampanga, pwedeng walang helmet. Bawal may helmet sa Pampanga kasi maraming riding in tandem naman doon. Yung pumapatay na mga naka-helmet. Kaya pagpasok mo ng Pampanga, kailangan wala kang helmet para makilala ka sa CCTV. Ganun doon. Love is more important. Love is patient and kind. Verse 4. Ang sabi dyan, yung verse 4 natin, ang pag-ibig ay, pakibasa, hallelujah. Unahin natin yung matyaga. Love is patient and kind. Sa buhay, ibigay man ng Lord muna o hindi, ang pinagpe-pray ninyo, dapat maging matyaga ka. Dapat may katyagaan ka. Kung mawalan ka man ng trabaho o wala kang trabaho, dapat maghanap ka. Yun ang pagtsatsaga. Kasi gusto mo mabuhay eh. Amen? Hindi tayo dapat umaasa. Yan lagi ang sinasabi ko dito sa church na to. Ang sabi ng Biblia, biblical tayo, bawal pakainin ang tamad, ang ayaw magtrabaho. Kung tamad ang anak mo, hindi marunong magugas ng pinggan, hindi marunong maglaba, hindi nga marunong magluto eh. Huwag mong pakainin yan. Ang Bible, ang sinasabi. Kung implement natin ang Biblia ng hayagan, penalty kayo sa Lord. Sablay tayo dyan. 1 Thessalonians yan. Sinabi ng Biblia yan. Ang batas ng Bible ay hindi mabubura. Dapat kumikilos, gumagalaw, tumutulong. Amen? Hindi yung lagi naka-cellphone. Tingnan mo katabi mo. Oh, di ba nasaktan kayo? Umaga pa lang, hawak nyo na, cellphone, gadget, etc. Hindi nyo nga alam kung paano magluto ng itlog, hotdog. Tingnan nyo yung katabi nyo. Humawak kayo ng siyensya. Bata pa lang kami. Pinanonood ko na yung mother ko. Tinuturuan niya ako kung paano magluto. At hanggang ngayon, dala-dala ko yun. Hawak ko siyensya. Kung ayaw mo magutom, kailangan nasa harap ka ng kalan. Marunong ka sa kusina. Marunong ka maghiwa. Baka hindi kayo marunong maggayat ng sibuyas. Babato ko sa inyo tong salamin ko. Paggagayat lang ng sibuyas, paghihimay, umiiyak. Galit na galit sa nanay, pinaggagayat lang ng sibuyas. Naggagayat ng sibuyas, gayat dito. Gayat, swipe. Gayat, swipe. Alas 9 pinaggayat, alas 12 nakaluto. Bakit? Kasi mas marami yung swipe kaysa sa gayat. Darating ang araw, kawawa tayo.
Marami nagiging tamad eh. Dahil lang sa cellphone na yan. Maraming lumilipas ang oras. Kumupas na nga yung mga ganda ninyo eh. Buti nga kung may ganda pa kayo. Yun ang tanong. Kumupas na ang ganda dahil hindi naging maano sa buhay. Dapat maging wise kayo sa buhay. Hindi habang panahon nakaasa tayo. Amen po ba? Hindi habang panahon na ganyan ang buhay natin. I remember, to God be the glory, I remember Kuya Jorik. Nagsesharingan kami bago siya umalis papuntang Finland. Sabi niya, mahirap umasa pas. Mahirap walang trabaho. Kaya apply ako ng apply eh. Mga magulang, kapag may nakita kayong mga tamad ng anak, masakit ba sa kalooban? Tanong ko sa inyo. Masakit? Ako nasasaktan eh. Nasasaktan ako sa magulang ko dahil may nakikita ako, mga kapatid ko, tamad. Umaasa na lang sa mother ko na nagtitinda ng isda, nakasunong ang bilao. Kaya ang ginawa ko noon, umalis ako sa bahay namin, nakisama ako sa mga tao, no? Nagtiyaga ako sa buhay, kung ano-anong trabaho pinasukan ko, wag lang umasa sa magulang kong ang hirap ng dinaranas niya. Pera niya na, hindi pa niya pera. Ang hirap kayang gumastos ng pera ng iba, tapos gagastusin mo, hindi mo pera, hindi mo pinaghirapan, ang hirap naman para sa akin, prinsipyo ko yon. Pag hindi ko pinaghirapan, hindi ako gagasta. Tama ba? Hindi. My dear brethren, ang daming tinuturo ng Diyos sa atin. Kapag may pag-ibig ka, dapat matyaga ka. Huwag kang papayag na mamamatay kang mahirap. Mamamatay kang umaasa lang. Tapos ang hilig mo pang mangutang, aray ko. Aray ko. Hilig mo pang umutang pero wala kang pambayad. Yun ang masakit doon eh. Di ba? My dear brethren, masakit eh. Biblia ang nagsasabi. Pero kung hindi ka na nasasaktan, manhid ka na. May talaba na yung tenga mo, pati mga paa mo, pati puso mo, kamay mo, lahat ng parte ng katawan mo, manhid ka na. Hahayaan ka na lang ng Lord na mamatay, na ganyan ka na lang. Amen? Someday, maranasan yung paghihirap. Penalty nyo sa Lord yan. Huwag nyo sisinan, Lord, bakit yung kapitbahay namin, yumaman, nakapag-asawa ng Arabo? Bakit ako? Ang tagal-tagal ko nang gustong mag-asawa pero hindi ako makakita kahit negro. Choosy ka pa. Lumabas ka ng bahay mo. Amen? Kaya itong mga worker nga natin, itong mga awit natin, sabi ko, sapat na yung edad nyo. Kung gusto nyo bumaba ng ministeryo, lumabas na kayo sa church. Makakakita agad kayo kahit in-check. Mabilis lang. Dahil magaganda kayo eh. Pag-aagawan kayo. Maraming mga nag-uuling dyan. Magbabalot. Pipilahan kayo. Diba? Mabilis lang mag-asawa. Amen po ba? Mabilis lang. Mag-short ka lang dyan. Lumabas ka ng bahay mo. Kung 40 years old ka na, mag-short ka. Na maikli. Gumanong ka, oh. Makakita ka agad. 3 araw lang. 3 araw may asawa ka na. Yung mga naghahabol, my dear brethren, love is patient. It is a choice to act with patience and kindness toward others. No? Choice mo yan eh. Choice mo yan. Pero kailangan may pag-ibig ka sa sarili mo at sa kapwa mo. Amen? Kailangan ng mga anak nyo, pursigihin nyo habang bata pa na umasenso. Dahil hindi habang panahon, nasa tabi kayo nila. Kawawa po sila. Sasabihin ko sa inyo totoo. Kawawa ang mga tamad na hindi na nagtrabaho. No? Tinalaban na ang kanilang mga paa at ang likod nila
ay nakahiga. Ang katwiran ng mga tamad, may leon sa daan. Baka masagpang ako ng leon. Ang daming katwiran. My dear brethren, pagka ganyan ang mga anak ninyo, ang mga sarili nyo, walang mangyayari sa buhay ninyo. Ako na nagsasabi sa inyo, tuldok yon. Kaya habang may malakas ka pa, habang kaya mo pa, ngayon pala, maghanap ka na ng trabaho, huwag kang umasa ng umasa, kawawa ang nagtatrabaho, yung isa, dalawa, ilang kayo sinusustentuhan? 10. Kasama pa ng asawa mo, saka ng mga anak mo. Ha! Kung ako yun, magbibigti ako. O titiisin ko kayo na hindi ko kayo padalan, hindi ko kayo suportahan, para matuto ang bawat isa. Pag nagutom yan, matututo yan. Mangangalkal yan. Bukas makalawa, nakabenta ng lahat ng mga ari-arian. Dahil gutom na yan eh. Gagawa't gagawa ng paraan yan. Tama ba? Hayaan yung magutom para matutong magtrabaho. Kapag kasi may inaasahan, hindi gagalaw. Huwag kayong parang mga, anyway, ang Bible nagsasalita sa atin. Love, number 3, love is not envious or boastful. Ito pa yung isang masaklap eh. Basahin na verse 4. 1 Corinthians, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ito pa yung matindi eh. Yung mga walang love, wala na nga love, mapagyabang pa, wala na nga. Wala pa nga nararating, ang yayabang na natin. Again, sinasama ko sarili ko ha. Baka sabihin mo, pinatatamaan ko kayo. Tingnan mo katabi mo, nasasaktan na ba yan? Kung manhid yan, hindi masasaktan yan. Pero sinasabi ng Biblia, hindi siya maiinggitin kung may pag-ibig ka. Amen! Huwag ka mainggit sa nararating ng iba. Gumalaw ka, kumilos ka. Nang sa ganon, may marating ka. Amen po ba? Wala kang mararating kapag ka ang 1 Corinthians 13, ang binasa nyo, tatagtarin kayo ng bala. Armalite to eh. Amen? Tingnan nyo, ang pag-ibig ay hindi maiinggitin. Hindi mayabang. Tingnan mo katabi mo. Mukhang mayabang ba yan? Ako, no. Aalis ako. No. Hindi, huwag ka magmayabang. Amen. Huwag mo munang ipagyabang araw ng bukas. O yung mga yung mga walang trabaho, pasinsabi, paano ha? Maghanap kayo para hindi kayo mainggit sa kapwa nyo, sa kapatid nyo, sa magulang nyo, sa ibang tao. Tama ba? Ang isang bata na marunong ng maglaro, turuan nyo na magligpit ng kanilang mga pinaglaruan. Matututo yan, masasana yan. Pero pag yan, hindi mo tinuruan, binaby-baby mo yan, wala yan. Lagi lang yan nandoon. Nakahilata. Anong ulam? Ay! Kakatamad naman, adobo na naman. Ay! Sawa na ako sa adobo. Ba? Wala ba tayong ano dyan? Darating ang araw, mumurahin ka pa niyan eh. Kapag ka hindi masarap ang ulam eh. Naranasan nyo ba yon? Sampalin nyo yung mukha. Pagka ganun anak nyo, palayasin nyo sa bahay nyo, matuto. Yes! Kapag ang isang bata hindi pinalo ng magulang, hindi matututo yan. Pasintabi sa sinabi kong sampal na mukha, baka may manampal naman dyan ha. Expression ko lang yon. Baka mamaya may tinuro ni pastor to, tuturo sa amin. Pa! Salbay yung pastor nyo. Hindi ko pinapasampal sa inyo. Ibig ko sabihin, sabihan ninyo, turuan ninyo ng matuto. Amen? Love is not envious or boastful. Huwag kang magmayabang kung wala pa rin lang sa kamay mo. At kapag nasa kamay mo na, huwag mo na rin itong ipagyabang dahil mawawala ito sa iyo.
Pag nagyabang ka na wala pa sa'yo, hindi mo na makukuha yung hinahangad mo. Why? Because no love. Number 4, malapit na tayo matapos. Love bear all things. In verse 7, ang sabi dyan, ang pag-ibig ay matiisin. Matiisin ka ba? Mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Love bear all things. Kakayanin niya hanggat nabubuhay siya. Ganyan ang magulang eh. Amen. Kakayanin ko kahit gaano katamad ang anak ko. Kakayanin ko kahit gaano katigas ang ulo ng nanay ko. Amen? Ganyan ang mga anak eh. Kung minsan, vice versa, may magulang na talagang todo sakripisyo sa anak. At may mga anak naman, tumanda ang magulang, todo sakripisyo sa magulang. Hindi mapagsabihan. Pero ang anak ang nahihirapan. Mag-isip-isip nga tayo mga magulang. Isipin natin ang hirap ng ating mga anak kung minsan. Ang role natin bilang mga magulang, palakihin sila sa tuntunin ng Diyos. Palakihin sila sa tama at arugain. Magsikap tayo para sa kanila. Pero hindi natin role ang umasa ng umasa sa mga anak natin dahil darating ang araw, ang mga anak natin ay magkakapamilya. At huwag kayong umasang mag-asawa sa tulong nila. Hayaan nyo silang hipuin ng Diyos kung tulungan kayo o hindi. Amen? Ang mahalaga, nagampanan nyo yung tungkulin nyo sa Panginoon. Nakita nyo yung alibughang anak? Ibinigay niya na ng tatay yung mana niya, pero hindi siya sa umasa na aasenso yung anak niya pagdating. Amen? Nung pagbalik ng anak niya, naubos ang kayamanan, inaruga pa rin ng magulang. Kasi ang magulang ang sumusupply talaga eh. Kawawa ang magulang. Alam niyo ba yung mga anak? Kawawa mga magulang niyo, lalo na pag tumanda. Dapat kung may magulang kayo, ngayon pa lang ipag-ipon nyo na for eternal. Lagi kong sinasabi yan, ipagandaan nyo yung kamatayan. Lalo tigit kapag may mga magulang kayo, pag-ipunan nyo na siya. Ay, pastor, Kristiyano tayo, hindi dapat nag-iipunan ang kamatayan sa ano. Of course, hindi na pinag-iipunan yung kamatayan dito sa lupa. Pero pag namatay ka, hindi mo alam yon, naghihirap pala yung mga anak mo kung saan kukuha ng kataol mo. Tama ba? Ang daming namamalibos Ang daming nagbabahay-bahay pag may namatay. Bakit? Hindi pinagandaan eh. Kaya sabi ko nga kay Ate She, magkano ba yung memorial plan doon? Yung magkano hulog? Ayan, alam na alam niya yan. 7,000. Down payment. Magkano kabuuan? 35,000. Saan yun? Memorial. Ha? Mag-iipon ako ng 7,000, ha? Kasi ayoko maging mukhang kawawa pag namatay. Mga kapatiran, buti kung yung ihulog nyo dun sa pambili ng kabaong ko, tigwa 1,000. May enjoy ko pa ba yun? Wala na, patay na si pastor. Magbigay man kayo ng 5,000, patay na si pastor. Hindi ko na ma-enjoy. Yung buhay pa ako, magbigay kayo. Bigyan nyo ako para makapag-prepare na ako someday. Di ba? Oh, saka kayo iiyak, ang pastor namin, ang bait-bait. Ang bait-bait na pastor namin. Kuminsan saka natin iniiyakan yung mahal natin sa buhay pagpatay na eh. Binibigyan natin ng mamahaling bulaklak pagpatay na eh. Amen? Hinihingi natin kay Mayor ng 4,000 na bilog na bulaklak eh. Bakit hindi nyo ako panghingi kay Mayor, buhay pa ako? Sabihin nyo kay Mayor, pambili po ng bulaklak ng pastor namin. Buhay pa eh. Cash nyo na lang po. Kasi buhay pa po yung pastor namin. I-advance na namin, Mayor. May enjoy ko pa yun eh. Amen. Yung
sinabing mamamatay na ako? Bahala na si Lord. Gusto niyo mauna ka sa akin? Tingnan mo yung katabi mo. Gusto pa mabuhay niyan. Ang hirap. Magtiyaga. Amen? Love bear all things. Love is willing to endure difficult circumstances and forgive others when they wrong with us. Alam nyo, nagtsatsaga dapat ang pag-ibig. Amen? Dapat inaako lahat. Love is willing to endure difficult circumstances and forgive others when they wrong us. Dito maraming tinatamaan eh. Bang! 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 Hindi kayo marunong magpatawad. Grabe, Kristiyano na kayo. Tagal nyo ng Kristiyano, tagal nyo ng umaawit sa Panginoon. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin sa puso ninyo ang mga bagay na hindi na dapat limutin nyo na eh. Paano ang blessing ng Lord dumaloy na mabilisan? Pagka hindi nyo nilimot yan, hindi na dadaloy ang blessing ng Lord. Patawarin nyo na. Sabi mo sa katabi nyo, kapatid, magpatawad ka na. Pinatawad ko na, Pastor. Wag ko lang pong makikita muna. Pakiusap lang naman yun, Pastor. Pinatawad ko na siya, pero wag ko muna siya makikita. Dahil sasakalin ko talaga siya. Hindi ako makalimot na sa mga ginawa niya sa aking pangyayurap. Pinamalita niya sa buong pandatong, maitim ang gilagid ko. Maitim ang ngala-ngala, maitim ang apdo ko, lahat maitim sa akin. Hallelujah. Pag ganon, patawarin mo na, pabayaan mo na. And last but not the least, love never fails. Verse 8. Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Si Ma'am Aleli, teacher. Pero pagtanda niyan, malilimutan niya na yung mga pinag-aralan niya. Ma'am, kayo po yung teacher namin sa English. What? What? Natatandaan niyo po ako? Ma'am? Ma'am, ako po yung pastor niyo dati. Who you? Sabi, matatapos ang kalaman. Amen? Mawawala ang kalaman eh. Ang kakayahan, mawawala eh. Nagtatrabaho kayo ngayon, pagbutihin mo ngayon. Nagtatrabaho kayo, ma-abroad kayo sa abroad, pagbutihin mo na ngayon. Amen? Kasi mawawala rin yan eh. Mawawala ang kalakasan mo. May expired yung trabaho mo. Amen? Kaya si Mama Shea, pagbutihin mo na ngayon. Habang gaganyan-ganyan pa lang yung paa mo sa bakery. Dahil bukas makalawa, wala ka na rin dyan. Amen? Si Ate Weng, sariwa-sariwa pa si Ate Weng eh. Kayang-kaya pa magtrabaho eh. Aalis na naman to eh. So pagbutihin mo na ngayon, sister. Hanggat maaari ko, ibe-bless ng Lord ang Amerika. Huwag ka nang bumalik dito. Padala mo na lang kami ha. Tandaan mo yung sinabi ko. Nililinis ng Lord ang Amerika. Propesa yan. Nililinis ng Lord ang Amerika ngayon. Because ang President ng Amerika ay maka-Diyos. Pagpapalain sila ng Lord. Kaya ultimo yung pupuntahan mong Canada, pagpapalain ng Lord yun. Lahat ng sakop ng continental ng US. Tandaan nyo po yan. So, yung mga gustong umabroad na kayo ngayon. Ibinibigay na ni Lord ngayon ang pag-abroad sa inyo. Mag-apply na kayo, ibibigay na ng Lord sa inyo under the Holy Trinity Covenant Church. 3 taon yan, mga kapatid, na kasaganahan ng Holy Trinity. Mapapagawa natin itong kisame. Kaya ako kayo pinapa-abroad na. Yun kung di kayo makakalimot sa church sa pinagmulan nyo. Kung minsan, pag nasa abroad na,
Nakakalimot na eh. Amen. Ay, si pastor pala. Uuwi na tayo, nakalimutan ko. Yung chocobot dyan. Yung isang balot kay pastor yan, ha? Gusto niya yon, yung chocobot, yung honey, yung maliliit na ganon. Kay pastor yan, yung Toblerone doon sa mga pamangkin ko, sa mga ano ko, kumari ko, basta yung exclusive yan, yung chocobot kay pastor. Ay, marami kong biniling ukay-ukay sa US. Ito po, ay nung nagka-COVID daw po kasi, yung mga namatay, yung mga nila, dinonate nila, kinuha ko na rin. I-donate nyo na po sa church. Pagtitindahin pa ako ng ukay-ukay. Wag ganun ha. Huwag nyo nang pahirapan yung pastor nyo. Cash na lang kung cash. Para may pambayad ako sa kuryente natin. May pambigay ako sa mga worker. May pambili ko ng mga uniform nila, saka ng mga gadget natin dito. At may pambayad ako sa mga atraso natin dyan sa ilan-ilan. At siyempre, kung cash ang ibibigay sa akin, matutulungan ko kayo, pastor. Dumating po si Bombay eh. Magkano ba kapatid? Kailangan ko po na 2,000 lang. Gawin mo ng 3,000 para hindi ka na umulit. Dahil alam ko hindi mo mababayaran 3,000 na. Huwag ka na uulit ha. Ibibigay ko rin naman sa inyo yan pagkadating ng Christmas. Kaya magpadala kayo pagdating ng Christmas, bongga tayo. Ang tinatarget natin sa December, ngayon pa lang ha, December, 3 washing machine o 2 washing machine. Tanong mo sa katabi mo, kapatid, may washing machine ka ba? Diba? Yan ang target natin. Love never fails. Ganun tayo kamahal ng Diyos. May mga pangarap kayo sa buhay, ipustro nyo na yan. Samantalahin nyo. Samantalahin nyo na. Huwag na kayong maging tamad. Itong taong to. Huwag na kayong maging tamad. Ibibigay na ng Lord sa inyo yan. Ang dami natin mga kabataan. Kahit nung mga wala pa dito, ngayon nakikita ko, binebless ng Lord. Binebless sila ng Lord. Kasi hindi sila naging tamad Natutuwa ako sa Panginoon, sa kanilang mga buhay. When other things may fail or come to an end, love remains. Mawala man lahat ng bagay sa mundong ito, pero mananatili ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. And that is love. May the good Lord loves you and bless you.